no? Kasi sa panahon ngayon, gumawa ka lang ng fake account, 'di ba? Oh, bahala ka na, pumasok ka diyan sa mga live ng kung sino-sino, 'di ba? Eh pwede ka na mag-ano, kumbaga pwede ka na manira at manira ng manira. Totoo 'yan, mga kababayan. 'Di ba? Yung mang-iinis ka sa mga live ng kung sino-sino mapapasukan mo. Halimbawa, kung ako ay didilis, papasok ako sa Marcos ah, vlogger, nagla-live. No, bantaan mo sila ng kung ano-anong pambabanta. Di ba pwede yun eh. Kasi gagawa ka lang ng account, hindi ka na matitres. Oh, di ba? Kaya dapat sa panahon ngayon talaga, no, maging mahigpit talaga. Panawagan natin sa ating presidente na ipanukala na like Saudi, from Saudi, parang Saudi mga kababayan. Di ba? Yung parang Saudi na, kasi nung panahon noon, nakapunta tayo ng Saudi. Bago ako lumabas sa bayan nila, mga kababayan, God bless PBBM, galing kay Mac. Permahan na naman ni PBBM ang SIM registration, kaya lang parang di natupad yung deactivate sa mga hindi makapag-registered. Kaya nga, yun ang problema po. Di ba? Isa po yun sa problema. God bless PBBM, galing kay Sir Mac. Oh. Yan po ang isa sa problema, mga kababayan, na marami pag Pilipino talaga ano lulusot at lulusot yan, mga kababayan. Kaya number one po yan na talagang maghigpit. Kasi nung panahon nung ako ay nag-Saudi boy pa, mga kababayan, pagbigay ng passport doon pa lang sa immigration sa airport nila, mga kababayan, titignan yan, susuriin, titignan ka, susuriin na maayos. Tapos tatanungin ka, may itatanong sa iyo kung taga saan ka, hindi pa ka makapaniwala na Pilipino ako eh. Para daw akong Korea. Sabi ko, I'm Filipino, not Korea. You look like Korea, sabi sa akin ha. No, 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 my friend, sabi ko sa kanya. Aywa, aywa, sabi ng Arabo. Aywa, inta Pilipino, inta Pilipini. Kalas, kalas. Ganun sila, mga kababayan. Tapos, ngayon, pagdating mo ng alam mo yon, pagdating mo ng bansa nila, may ID pa yan. May ikama ka na tinatawag. ID, ah, parang national ID. Parang national ID. Na pag wala kang ID, wala kang identity, hindi ka basta-basta makakalabas. Kasi pag nakita ka ng pulis, kung ano man makakita sa iyo na dapat ka hulihin ka at wala kang identity, wala kang ID, no? Hindi ka pa naparehistro sa lugar nila, sa bansa nila. Hindi ka basta-basta makakagala, makakapasyal. Kailangan mo muna kumuha ng national ID na tinatawag. Parang dito sa atin, kasi yung sa Saudi ay ikama. Ang tawag, ikama. Tapos ngayon, pag kukuha ka ng national ID, may national ID ka na, kompleto na, pwede ka na makalabas kasi kahit once na masita ka man ng pulis, na kung sino man na Saudi ang makasita sa iyo, ay may ipapakita ka na dito ka nagtatrabaho, no, sa company na to, at ayun, anong ginagawa mo rito sa bansa namin, parang ganon. So may identity ka po na tinatawag na pag kumuha ka na ng SIM card, mga kababayan, may SIM card talaga sa kanila, no? Pupunta ka sa kanila sa may sila eh, parang ilang station lang ng SIM, no? Na talagang pipila ka talaga, mga kababayan, para mag-registered. Tanging number mo, yung number mo na yun, ikaw lang ang gagamit. Tapos yung number mo, no, ikaw lang ang nakakaalam dapat nun, wag mo ibibigay yun sa iba. Kasi once na ginamit ng iba yun, yari ka. Diba? Ganun yun, mga kababayan. Kaya dapat talaga panawagan natin sa ating presidente na ihigpit pa, no, mga kababayan, yung yung SIM registration dito sa Pilipinas, na yung mga naninira, 'di ba, yung mga nagsasabi mga bangag, adik at kung ano-ano pang pangbabatikos, matuldo ka na,
no? At may disiplina. Kasi mga kababayan, ang Pilipino pagdating ng ibang bansa, may ano yan, may ano sila, may kumbaga